siya ng pera. At si Marie yun. Gusto niya na sanang sabihin ito kay Marie at gusto na sana niyang tanungin kung posible bang maging sila. Pero bago pa siya makapagsalita, naunahan siya ni Marie. Christoph, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin itong mga nakaraang araw. Pero gusto kong itanong ito sa'yo. Tumango si Christoph at hinihintay ang sasabihin niya. Sa mga titig mo sa akin kanina pa, napapansin kong meron nang namumuong damdamin dyan sa puso mo. Kita ko naman sa mata mo yung sinasabi ng puso mo eh. Pero hindi mo lang sinasabi. Alam mo, kung meron mang laman yung puso mo ngayon, gusto kong siguraduhin mo muna. Nagulat si Christoph. Hindi agad siya nakasagot. Anong ibig mo sabihin? Christoph, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Baka nadadala ka lang ng emosyon mo. Baka naaawa ka lang sa akin o napapahanga sa mga nakita mo rito. Pero gusto kong tanungin ka, saan ba ako nakalagay dyan sa puso mo? Alam mo, oo, tama ka Marie. Hindi ko naman maitanggi pa sa'yo ang pagkagusto ko sa'yo eh. Pero tama ka, hindi natin pwedeng madaliin ang lahat ah. Gustong matawa ni Christoph, pero hindi niya maitatanggi na totoo na nga ang mga sinasabi ni Marie kaya siya natigilan. Tama ang dalaga. Masyado pang maaga ang lahat. Batid niya sa kanyang puso na gusto niya si Marie. Pero hindi pwedeng magpadalos-dalos sa mga nararamdaman. Dahil baka mamaya, madapa lang sila sa hindi magandang realidad. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman niya. Hindi lang dahil sa hula, hindi lang dahil sa bugso ng damdamin. Sige, babalik ako sa Maynila. Pero babalik ako para sa'yo. Ngumiti si Marie, pero hindi niya itinago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hanapin mo muna sa puso mo kung ano nga talaga ako sa'yo. Pag nahanap mo yon, saka mo ako balikan. Huwag nating pilitin ang pag-ibig. Hayaan natin gumalaw ito para sa ating dalawa. Kung tayo nga talaga nakatakda para sa isa't isa. At doon nagtapos ang gabing iyon, isang gabing puno ng pangako. Pagbalik ni Christoph sa opisina, agad siyang pinuntahan ni Madam Sharina. Christoph, anong balita? Naging asawa mo na ba ang babaeng itinakda para sa'yo? Pero sa halip na sumagot, tumingin lang si Christoph sa kanya. Walang emosyon, walang interes. Wala nang kasal, madam. At wala nang hula. Anong ibig mo sabihin? Christoph, hindi mo pwedeng takasan ng... Alam mo, madam, napagtanto ko na ang mga taong tulad mo, hindi dapat ginagawang gabay sa buhay. Puro ka lang pera. Pinaniwala mo ako sa mga bagay na kaya ko namang pagdesisyonan ng mag-isa. Nanginig sa inis si Madam Sharina kaya hindi agad siya nakasagot. Agad na tumayo si Christoph, inabot ang cheque niya sa mesa. Saka pinunit ito sa harap ni Madam Sharina. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na ako magpapadala sa hula mo. At tuluyong umalis si Christoph. Iniwan si Madam Sharina na hindi makapaniwala sa pagkawala ng isa sa pinakamalaking kliyente niya. Pero sa kabila ng lahat, isang tanong na lang ang natitira sa isip ni Christoph. Ngayon na wala ng hula, at ngayong handa na si Christoph na iwan lahat ng paniniwala niya tungkol sa hula, aayon pa rin kaya ang tadhana sa kanilang dalawa ni Marie? Magkakaroon kaya talaga ng kuwang sa kanyang puso ang dalaga? Nakatayo si Christoph sa terrace ng kanyang penthouse, nakatingin sa city lights ng Manila. Dati, ang tanawin na ito ang nagpaparamdam sa kanya ng tagumpay. Pero ngayong gabi, hindi niya makita ang halaga nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero sa halip ng mga negosyo, mga kontrata at mga meetings, ang mukha ni Marie ang sumangi sa isip niya. Ang paraan ng pagtawa niya, simple pero nakakagaan ng loob. Dati ay tila papel siyang sinisilaban kapag naririnig niya ang tawa ni Marie. Pero ngayon, umaalingaw-ngaw ito sa kawalan na sobrang namimiss niya. Ang ningning ng mga mata, tuwing pinag-uusapan ng pamilya niya. Ang tapang niya na tumanggi sa 5 milyong alok niya. Dahil mas mahalaga sa kanya ang paninindigan kaysa sa pera. Dahang-dahang napangiti si Christoph habang inaalala ang mga sandaling kasama niya si Maria. At doon, sa gabing iyon, sa gitna ng magagarang gusali ng Maynila, napagtanto niya ang isang bagay na hindi na kayang itanggi. Mahal niya na si Maria. Hindi dahil sa hula, hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil si Marie ang babaeng bumago sa kanya. Wala nang ibang babae sa mundo na tulad niya. At hindi ko hahayaang mawala siya sa akin. Ang layo ng pagkakaiba namin. Pero sa tuwing pumapasok siya sa isipan ko,
Tinatawid niya ang malawak na pagkakaiba namin. Maria, iba